Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-14 na araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes, 49 na lugar sa iba't ibang panig ng bansang inaasahan na makakamit ang tinatawag na danger level heat indices sa araw na ito ng Huwebes ayon sa pinakahuling pakayag mula naman sa Pag-asa. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang heat index ay tumutukoy sa kung ano-umano ang nararamdamang init sa katawan ng isang tao kapag ang temperatura ng hangin at ang humidity ay pinagsama. Kapag umabot ito sa komplikadong panukat ng Pag-asa o computation na 42 hanggang 51 degrees Celsius, otomatikong kinakategorize ito ng Pag-asa bilang nasa danger level dahil daw sa higit na panganib na pagkakaroon ng tao ng heat cramps o pamumulikat at heat exhaustion na pwedeng maging dahilan para magkaroon ng heat stroke ang isang tao. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang mga sumusunod na lugar ay inaasang makakamit ang danger level indices sa araw nito ng Huwebes. Ito ay ang Metro Manila, partikular ang Pasay City at Quezon City, Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Etiagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Ibas, Zambales, Clark Airport, Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Hacienda Luisita sa Tarlac, at Tayaba City sa lalawigan ng Quezon. Ang Sangli Point sa Cavite, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Los Baños, Laguna, Calapan, Oriental, Mindoro, 42, sa Coron, Palawan, 44, San Jose Occidental, Mindoro, 43, Puerto Princesa, Palawan, 42, Aborlan, Palawan, 42, Uyo, Palawan, Daet, Camarines Norte, Legazpi City, Albay, Masbate sa Masbate, Huban, Sorsogon, Pili, Camarines Sur, Mambusaw, Capiz, Iloilo City sa Iloilo, Dumangas, Iloilo, Siquijor sa Siquijor, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Western Samar, Tacloban, Leyte, Baybay, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Giwan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Davao City, Surigao City, Hinatuan, Surigao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Ang mga lugar na ito ay mayroong panukat na o instrumentong panukat ng temperatura at humidity ang Pag-asa. Kaya ito ang pinagmumulan ng anunsyo ng Pag-asa ng heat index. Samantala, nagkaroon naman ng ashfall sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Albay kahapon matapos ang Mayon Volcano ay nagbuga ng lava flow at nagkulaps ang bahagi ng tuktok na ito at nahulog sa lava na naging dahilan para magkaroon ng singaw o tinatawag na PDC o Pyroclastic Density Currents o uson. Ayon sa PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, dagdag pa ng PHIVOLCS, ang PDC ay nakapag-produce ng usok na tumaas hanggang 4,000 metro o 4 na kilometro at napalad patungo sa direksyon ng southwest. Nagkaroon ng ashfall sa bayan ng Kamalig, sa lungsod ng Legazpi at sa bayan ng Santo Domingo sa Albay. Na-detect ng PHIVOLCS ang PDC alas 11:22 ng umaga kahapon sa southwestern slope ng volcano. Ang PDC ay pinaghalo-halong mainit na abo, volcanic materials at bato na rumaraga sa pababa sa gilid ng bulkan kapag ang lava deposits sa bungangan ng bulkan ay nagkaroon ng tinatawag na pag-collapse o pagbagsak paloob. Ang Mayon Volcano nasa ilalim na ng Alert Level 3 o Increased Tendency Toward Hazardous Eruption simula pa noong January 6. Mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa distansyang 6 na kilometro
reduced na permanent danger zone dahil sa posibleng pagsabog ng bulkan, paghulog ng mga bato, landslide at lava flows at ang pinakamapanganib, ang PDC.